Sa hindi inaasahang pagkakataon habang dalawang matabang babaeng halimaw ang nag-iipon ng mga damo sa gubat, isang eroplano ang bumagsak diretsyong papunta sa kagubatan at nagtaka ang dalawang babae kung sila ba ay bangag pa rin o kung ano, dahil hindi pa sila nakakakita ng isang metal na ibon noon. Maya-maya ay may isang puti ang buhok na lalaki na may pula at lilang mga mata ang nagising, nagulat siya nang makita ang matabang elf pero nang sinubukan niyang bumangon, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo at sinabihan siya ng elf na huwag siyang biglang gumalaw dahil malubha pa ang kanyang sugat. Noon niya naalala na nasa eroplano siya at nagkaproblema ito at nawalan siya ng malay pagkatapos noon, hinawakan niya ang balikat ng elf at tinanong kung naligtas din ang anim niyang kaibigan, ngumiti ang elf at sinabing ayos lang ang lahat habang tinuturo ang mga kama sa tabi niya na ipinapakita na dinala rin nila ang lahat ng kasama niya doon. Labis siyang natuwa sa narinig niya at iginiit ng matabang elf na talaga siyang mabait, pero bigla na lang siyang nagsimulang magsalita ng kung ano-ano na parang tungkulin daw ng isang opisyal na pangalagaan ang kanyang mamamayan na isang bagay na hindi naintindihan ng elf. Ipinakilala niya ang sarili bilang Mikagami at habang sinabi naman ng elf na ang pangalan niya ay Liro, nagpasalamat siya sa kanya sa ngalan ng lahat dahil sa pagsasagip sa kanila pero sinagot lang siya ni Liro na ayos lang iyon dahil kaugalian ng mga taong bundok ang magtulungan. Dinalhan siya ni Liro ng pagkain na gawa sa gatas ng kambing at tinawag itong milk stew, pero nang pakainin siya ay nabulunan siya at napagtanto nilang mahina pa siya at hindi pa kaya ang pagkain, dahil dito ay nag-alala si Liro para sa kanya kaya't siya na mismo ang ngumunguya ng pagkain at ipinasa ito kay Mikagami gamit ang kanyang bibig. Sa una ay nandidiri si Mikagami pero kalaunan ay nasarapan din siya at ngayon ay tila nagkaroon na siya ng sapat na lakas para kainin pa siya mismo, ngunit biglang dumating ang isang babaeng rakon at ginugulo ang kanilang pagkain. Na-distract si Mikagami sa kanyang mga tainga at buntot at iniisip kung ito ba ang tradisyonal na kasuotan sa lugar na iyon, ipinakilala ng babae ang sarili bilang Winona na isang residente ng nayon tulad ni Liro. Yumukod si Mikagami bilang pasasalamat at sinabing gusto niyang makapagpasalamat ng maayos sa kanila kapag nakabalik na siya sa sarili niyang bansa. Binanggit ni Winona na para siyang isang matandang tao magsalita na kahit pareho lang sila ng edad ng anak niya, dahil dito ay ipinahayag ni Mikagami na mukhang bata pa siya para magkaroon ng anak at namula si Winona sa hiya habang masiglang kamakawag ang kanyang buntot at tainga, dahil dito ay napaisip si Mikagami kung tunay ba ang kanyang buntot. Pinahawak ito ni Winona sa kanya at doon niya napagtanto na totoong buntot nga iyon, dahil sa kanyang litong reaksyon ay tinanong siya ni Winona kung hindi pa siya nakakakita ng isang bayama dati, nabanggit din ni Liro na kakaiba ang kanilang suot na damit noon kaya't nagtanong siya kung galing ba sila sa ibang bansa at ipinaliwanag ni Mikagami na mula sila sa Japan. Naguluhan sina Winona at Liro at sinabing hindi pa nila naririnig ang ganoong lugar at labis na nagulat si Mikagami at binanggit na nag-uusap naman sila ngayon sa wikang Hapones, pero itinama siya ni Winona at ipinaliwanag na nagsasalita sila ng Alton mula pa kanina, dahil likas na matalino si Mikagami pagdating sa pagbabasa ng kilos ng tao at napagtanto niyang may kakaiba sa nangyayari. Mula sa kanilang mga ekspresyon ay alam niyang hindi sila nagsisinungaling at nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Bigla siyang may naisip kaya't sinabi niya sa kanila na pakiusap, dalhin siya sa lugar kung saan nila siya at ang kanyang mga kasama natagpuan. Habang papunta sila sa lugar ng pagbagsak at isiniwalat ni Liro na 4 na araw na ang nakalipas, may isang malaking bagay na dumaan sa himpapawid at sinundan ito ng isang malakas na tunog, dahil dito ay nagtakbuhan ang lahat ng taga-nayon papunta roon at nakita nila ang isang napakalaking bagay na parang kalansay ng isang ibon na nagliliyab. Malapit doon ay nakahandusay ang 7 nilang natagpuan at nakilala ni Mikagami na iyon ang kanilang eroplano at napaisip kung paano sila nakaligtas sa pagbagsak na iyon, biglang may dumaan na lumilipad na dragon sa itaas niya na labis siyang nagulat at napagtanto na wala na siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin na wala na siya sa kanyang mundo. Makalipas ang 1 buwan ay tuluyan ng nakasanayan ng 7 bisita ang buhay sa nayon at sa gabi. Naghanda ng salo-salo ang mga taga-nayon bilang pagdiriwang sa kanilang ganap na paggaling, sinabi ng pinuno ng nayon na hindi pa rin siya makapaniwala na sila ay mga tao mula sa ibang mundo. Kaso sagot naman ng 7 ay mas sila pa ang nagulat kaysa sa kanya at habang nagbibiro ang mga bata at tinatakot ang isa sa kanila na hindi pa rin matanggap ang katotohanan, pinigilan sila ni Liro at tinanong ang mga bisita at totoo bang galing silang lahat sa isang mundo na walang buma at naguluhan sila sa salitang iyon.
Ipinaliwanag ni Liro na ang Bayuma ay mga taong may katangiang tulad ng hayop at taglay ang pambihirang lakas at katulad ng mga taga-nayon, ang mga tulad nila Mikagami ay tinatawag na manghuma, ngunit napakadalang nilang makita na may ilan sa mga huma ang may kakayahang gumamit ng kapangyarihang tinatawag na mahika. Dinala ni Winona ang nilagang patatas bilang handa sa salo-salo kaso ang mga bata ay tila nagsawa na rito dahil matagal na nila itong kinakain. Sinabi ni Winona na huwag silang mag-alala dahil magiging kakaiba ito ngayon at salamat kay Mikagami. Nilagyan ni Mikagami ng makapal na puting krema ang patatas at sinabihan ang mga bata na tikman ito. Nang matikman nila ay labis silang natuwa at sabay galaw ng kanilang mga tainga at buntot. Iginigiit na mas masarap ito kaysa sa asin at pati si Liro ay nagustuhan ito. Ipinahayag ni Mikagami na ang nilagay niyang pampalasa ay tinatawag na mayonnaise sa kanilang mundo, at nagustuhan ito ng buong nayon at habang nagpapahinga at nag-iinuman, ibinahagi ni Winona na may naalala siyang kwento na kahawig ng kanilang sitwasyon. Ayon sa alamat ay may 7 bayani na nagmula sa ibang mundo at niligtas ang kanilang lupain mula sa isang masamang dragon. Naging interesado ang 7 sa kwento kaso aminado si Winona na hindi niya alam ang buong kasaysayan. Sinabi naman ng anak niya na kalokohan ang paniniwala niya rito at imposibleng sila ang mga bayani mula sa alamat. Tumayo ito at bilang ingat yaman ng nayon ay ipinaliwanag niyang walang kwenta ang salo-salo dahil hindi nila kayang pakainin ang 7 walang silbing bibig at nagalit si Winona sa anak niya. Dahil dito ay natakot siya at tumakbo palayo habang sinisigawan ang 7 na kung magaling na ang kanilang mga sugat, dapat na silang umalis sa nayon. Humingi ng paumanhin si Winona para sa inasal ng anak niya kaso binanggit ni Mikagami na labis silang nagpapasalamat sa lahat ng tulong ng nayon sa kanila. Di nagtagal ay nagpulong ang 7 upang talakayin ang kakaibang sitwasyon nila at sinabi ni Mikagami na may 3 bagay silang kailangang ayusin. Una ay kailangang makakuha sila ng impormasyon tungkol sa mundong ito kasama na ang bansang kinaroroonan nila at ang mga batas at ang mahika. Pangalawa ay kailangang hanapin nila ang paraan para makabalik sa sarili nilang mundo. Ang tanging palatandaan nila ay ang alamat tungkol sa 7 bayani. Pangatlo, marahil ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay tulungan ang nayon na muling maibalik ang kanilang pananalapi, kailangan nilang bayaran ang utang na loob sa mga taga-nayon na nagligtas sa kanila at kinabukasan. Isa sa 7 ang umaksyon na isang dalagang may katalinuhang daan-daang taon ang lamang sa kasalukuyang teknolohiya. Ang pangalan niya ay Ohoshi Ringo na kahit nasa high school pa lang siya ang pinakamahusay na imbentor sa buong mundo at sinabi niya kay Mikagami na na-modify na niya ang lahat ng kanilang cellphone para gumana sa mundong ito. Namula siya ng pasalamatan siya ni Mikagami at sinabi rin niya na pinuntahan niya ang lugar ng pagbagsak ng eroplano. Mabuti na lang at hindi nasira ang maliit na nuclear reactor na siya mismo ang gumawa, kaya't magkakaroon sila ng sapat na enerhiya sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang katulong na isang AI na anyong cute na nilalang ay nagulat pa na ang eroplano ay bumagsak sa tabi ng napakalaking deposito ng bauxite ore. Gagamitin ito ni Ringo para makagawa ng aluminum pero kailangan pa nila ng ibang materyales para mapino ito, kaya't sinabi ni Mikagami na kakausapin niya ang negosyante nilang si Sonata para humingi ng tulong. Biglang dumating ang mga sundalong nagpapatrolya at lumapit sa nayon at naghihingi sila ng karne, inumin at pakikasama. Sinabi ni Winona na naipadala na nila ang buwis sa kanilang Panginoon kaya bakit sila humihingi pa ng dagdag. Sagot ng kapitan ng mga sundalo bilang isang Imperial Knight daw siya, narito siya para mag-alok ng proteksyon habang wala ang mga mandirigman ng nayon at kapalit nito, gusto lang daw nila ng kaunting pakikasama at habang sinusubukan na hawakan niya ang dibdib ni Winona. Pinigilan siya ni Mikagami at sinabing ang mga melon na iyon ay kanya lang. Kaya't napahiya ang sundalo at umalis ng nayon at nagpanteng ang tenga ng kapitan sa ginawa ni Mikagami, hinugot niya ang kanyang espada at inutusan ang mga tauhan niyang turuan ng leksyon ang taong nang insulto sa isang dakilang Imperial Knight. Pero siya pala ang napahiya dahil agad na pinatumba ng 2 babae ang kanyang sundalo, sinubukan niyang saktan si Mikagami pero agad din siyang pinabagsak. Kinuha ni Mikagami ang kanyang espada at itinutok ito sa kanya at sabay sabi na kung mahal niya ang kanyang buhay ay mas mabuti pang lumayas siya ngayon na. Tumakbo ang mga sundalo ng takot at nagsabi pang babalikan nila ito. Humanga si Winona sa lakas nila pero binalaan sila ni Sonata na kahit pamukhang siga ang mga iyon pero sundalo pa rin sila. Kapag umabot sa mga Panginoon ang balita ay maaaring magkaroon ng gulo pero sinisigurado ni Mikagami na may ginawa na siya tungkol dito.
Habang papatakas ang mga sundalo para magsumbong sa kanilang Panginoon ay hinarang sila ng isang binatang mukhang mahiyain na may kuting na personalidad na si Prince Akatsuki. Sa dati nilang mundo ay kilala siya bilang pinakamahusay na salamangkero sa buong mundo kahit nasa high school pa lang. Ang pinakamalaking mahika niyang nagawa ay ang pagpapawala sa Statue of Liberty sa harap mismo ng maraming tao. Ngayon sa mundong ito ay lumulutang siya sa ere habang nakatitig sa mga sundalo. Labis ang gulat ng mga sundalo dahil ang ganoong klaseng mahika ay tanging mga Imperial Mage lang ng kanilang kaharian ang may kakayahang gawin. Nagtaka sila kung bakit may ganitong uri ng salamangkero sa isang napakawalang kwentang nayon. Sinabi ng prinsipe na may utang na loob siya sa mga taga-nayon at para mabayaran iyon ay sisimulan niyang wakasan ang kanilang mga buhay, sa pamamagitan ng pagputol ng sarili niyang ulo bilang halimbawa. Nagsimulang magmakaawa ang kapitan at sinabing hindi na siya magsusumbong kung papatawarin sila. Tinanggap ni Akatsuki ang kanyang pakiusap pero nagbabala na kapag sinira nito ang pangako niya, sigurado na hindi niya magugustuhan ang magiging kapalit. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagpulong ang 7 at binanggit ni Mikagami na mula ngayon, bawat isa sa kanila ay dapat magtrabaho ayon sa kani-kanyang kakayahan at pinayuhan niya ang lahat. Sinabing alam niyang napakabaliw ng sitwasyon at maaaring imposibleng makabalik pa sila sa sarili nilang mundo. Pero pinaalalahanan niya sila na ang imposible at ang hindi maiisip at ang hindi masukat na lahat ng ito ay nalagpasan na nila noon pa man. Iyon ang dahilan kung bakit sila tinaguri ang 7 henyo ng high school mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ibig sabihin ay wala dapat na imposible para sa kanila kaya't dahan-dahanin lang muna nila. Dahil kung ibubuhos nila ang lahat ng kakayahan nila ngayon ay baka sila pa ang maghari sa mundong ito. Kinabukasan ay umaksyon naman si Senato Masado at isang binatang minsan ng tinawag na Demon Lord sa mundo ng negosyo, dahil kahit high school pa lang siya at siya na ang pinakamayamang tao sa mundo at ang pinakamahusay na negosyante. Kasama niya si Elch at ito ang anak ni Winona. Nagpunta sila sa CEO at may-ari ng Neutralin Trading Company upang subukang ibenta ang mga produkto ng kanilang nayon, pero ang matabang buwisit ay nag-alok ng sobrang baba na presyo para sa mga produkto nila at nakipagtalo si Senato tungkol sa presyo, pero sabi ng buwisit na iyon na kung ayaw nila ay pwede silang humanap ng ibang mamimili. Naiinis si Senato kaya pumayag siya at tinawag si Elch para umalis na pero nag-aalala siya dahil wala namang ibang pwedeng pagbentahan ng kanilang paninda. Sinabi pa ng buwisit kay Elch na kung sakaling makahanap siya ng ibang mamimili sa Dortmund, sabihan siya agad para may sumbong niya ito lalo na kung wala itong kaukulang permit. Pinagyabang pa niya ang sariling permit habang palabas ng opisina. Binanggit ni Elch kay Senato na ang Nuland lang ang tanging kumpanya sa bayan na may karapatang makipagkalakalan. Nagulat si Senato nang malaman ito at sabi niya kay Elch na alam niya kung bakit niya ginawa ang ginawa niya kanina, dahil ang isang kasunduan ay paraan para makamit ang layunin. Kasabay nito isang babaeng may anyong sorrow ang palihim na nanunood sa kanila habang nagpapaliwanag si Senato na ang anumang kasunduan na hindi makakatulong sa layunin nila ay walang kwenta. Sumang-ayon si Elch dahil kahit na tinanggap nila ang alok na presyo ay hindi pa rin makakaraos ang kanilang nayon sa darating na taglamig. Naiintindihan niya ito pero pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Iginiit ni Senato sa kanya na ang isang buhay na ginugol lang sa pagsunod sa agos at nagpapagamit sa iba ay walang kabuluhan. Napakaangas ng taong ito sa kanila at hindi niya dapat hinayaan na tatapakan lang sila at di iyon tama. Nagulat si Elch at pati ang babaeng sorrow sa sinabing iyon ni Senato at tinanong ni Elch kung bakit siya nagagalit para sa kanila. Sagot ni Senato na syempre galit siya dahil utang nila ang buhay nila sa mga taga-nayon. Dagdag niya kay Elch na hayaan siyang mamahala sa kalakalan. Kung siya ang hahawak ay yayaman si Elch at matuturuan nila ng leksyon ang taong iyon habang winawasak ang negosyo nito sa loob lang ng isang linggo, samantala sa nayon ay pinapaligayan ni Prince ang mga bata gamit ang kanyang mahika habang ang iba pa sa grupo ay tumutulong sa mga gawain upang mapabuti ang kabuhayan at kalagayan ng mga taga-nayon. Tinutulungan ni Mikagami si Liro sa paggawa ng mayonnaise habang nagpapasalamat siya sa kanya sa pagdadala ng mga bagong recipe sa kanilang nayon. Ngayon ay nag-e-enjoy na talaga siyang magluto at di tulad dati pero nag-aalala siya dahil malapit na silang maubusan ng asin at harina. Sabi ni Mikagami ay huwag siyang mag-alala dahil kasama ni Elch sina Senato at Shinobu. Sigurado siyang magiging matagumpay ang pakikipagkalakalan at makakakuha sila ng lahat ng kailangan. Sana lang daw ay magkaayos na si Elch sa kanila dahil medyo bastos ang inasal niya noon.
Sumali sa usapan si Winona at iginiit na matigas nga ang ulo ng anak niya pero mabait naman ito at ganun lang siya umasta dahil sa tungkulin niya bilang ingat yaman ng nayon, talagang pinagbubutihan niya para matiyak na may makakain ang lahat pero ngayon, hindi maganda ang takbo ng sitwasyon at kasalanan iyon ng matabang tanga na si Jekoy. Si Jekoy ang gumagawa ng paraan para siya lang ang may karapatang makipagkalakalan sa Dortmund. Dagdag pa ni Winona kay Mick Agami na napakabaliw ng tao na iyon at sinamantala ang munting negosyo nila sa pamamagitan ng pagbili ng produkto sa sobrang babang halaga. Pero sinagot siya ni Mick Agami na huwag siyang mag-alala na magiging ayos ang lahat, ang kailangan lang ay hayaan si Sonata ang humawak ng lahat at sigurado siyang sa mga sandaling iyon, abala na si Sonata sa pagtatatag ng sarili nilang kumpanya ng kalakalan. Tama siya dahil sa wakas ay nakuha na ni Sonata ang business permit mula sa mismong alkalde ng Dortmund para sa kanyang bagong tayo na kumpanya. Ang pangalan ng kumpanya niya ay Elm Trading Company at laking gulat ni Elch na nakuha ni Sonata ang permit dahil alam niyang imposibleng makuha ito nang wala kang tambak na pera. Nagtaka siya kung paano ito nagawa ni Sonata at ibinunyag ni Sonata na ito ay dahil sa talento ni Shinabo sa pagkuha ng impormasyon. Sa kanilang dating mundo nakilala si Shinabo bilang pinakamahusay na journalist sa buong mundo kahit nasa high school pa lang, dahil sa husay niya sa paniniktik at pangangalap ng impormasyon na walang kapantay. Ipinaliwanag ni Sonata kay Elch na kung ang New Zealand lang ang tanging trading company sa isang malaking bayan tulad ng Dortmund, siguradong may nangyayaring hindi tama sa likod ng mga eksena at salamat kay Shinabo, nakuha nila ang impormasyon tungkol sa account book ng alkalde. Tumanggap ito ng napakalaking halaga mula sa North Island at gamit ang impormasyong ito, tinatakot niya ang alkalde para makuha ang permit. Pagkatapos noon ay sinabi ni Sonata kay Elch na kailangan nilang mag-imbak ng mga supply at tuturuan niya ito kung paano talaga ang pagnenegosyo. Sa lalong madaling panahon ay makikita raw nito ang dami ng perang papasok. Nilapitan sila ng Fox Girl at tinanong si Sonata kung totoo ang lahat ng iyon at sinabi niya na gusto rin niyang kumita para sa sarili niya dahil pagod na siyang umasa sa iba. Nakiusap siya na turuan siya kung paano kumita na masayang pumayag si Sonata. Naguluhan si Elch kung bakit pinapayagan nitong sumama sa grupo ang isang bata pero binanggit ni Sonata. Nakikita niya ang kasakiman sa mga mata nito at ang mga taong ganon ay hindi masamang idagdag sa grupo. Nagpakilala sila sa babae at buong saya niyang ipinahayag ang kanyang pangalan na siya si Ruko. Nagpasalamat siya at tinawag si Sonata na sensei at makalipas ang kaunti, masaya nang tumatalon si Ruko habang nakasuot ng bagong linas na damit. Sa parehong oras ay abala si Sonata sa pag-uusap tungkol sa consignment sale kasama ang mga supplier. Ipinapaliwanag niya na magtatayo ang Elm Trading Company ng tindahan sa gitnang plaza kinabukasan at papayagan nila ang nayon na magbenta ng mga produkto kasabay ng kanila. Ipinakita niya ang permit at sinabing mahal ang naging kapalit nito, kaya kukuha sila ng 20% mula sa benta bilang bayad sa pag-host. Nalilito ang mga supplier pero sabi ni Sonata na dahil pare-pareho silang biktima ng neutral ay ibababa niya ito sa 10%. Tuwa-tuwa ang mga supplier at tinanong kung pwede bang ipagbigay alam ito sa ibang mga nayon at masayang pumayag si Sonata, sabay sabing mas marami mas maganda. Nagsimulang kinakabahan si Elch at nag-alala kung gagana ba talaga ito na lalo na't nakapag-stock up sila ng hindi gumagastos ni isang sentimo. Sinabihan siya ni Sonata na hintayin at tingnan na lang. Kinabukasan ay labis ang gulat ni Elch na talagang nakuha nila lahat ng stock mula sa mga taga-nayon ng hindi gumastos kahit isang sentimo. Ipinaliwanag ni Sonata sa kanilang dalawa na kapag nag-iimbak sila para sa negosyo, natural na kailangan nila ng pera pero higit pa sa pera ang pinakamahalagang kailangan ay tiwala. Sa negosyo ang tiwala ay nakabase sa kung gaano karami nakita ang pwede nilang makuha. Sa madaling salita wala nang mas mataas na simbolo ng tiwala sa bayang ito kundi ang isang business permit. Kaya naman pinaghirapan niya ito para makuha ang tiwala ng mga tao pero ang mas astig pa sa business model niya ay pwede silang mag-imbak ng kahit gaano karami ng hindi gumagastos, at patuloy silang kikita ng walang pagkalugi. Bukod pa rito ang kondisyon ng pagbaba ng 20% sa 10% ay kailangan tumulong ang supplier sa tindahan, dahil dito ay nagkakaroon sila ng karagdagang manpower na tumutulong palakihin ang tindahan ng maliit na kumpanya nila na binubuo lang ng 3 tao. Dahil dito ay sinimulan na nila ang pagbebenta pero nag-aalala si Elch dahil wala pa ring dumarating na mga customer, pero nang mapansin ng mga tao ang kanilang tindahan,
Masayang sinalubong sila ni Senata at ipinakilala ang sarili bilang Elm Trading Company at ito ang pinakamurang opsyon dito sa Dortmund. Maaaring mura ang mga paninda nila pero wala raw makakapantay sa kalidad. Nang marinig ito ng mga tao ay agad silang nagsidagsaan sa tindahan at mabilis na ubos ang lahat ng paninda, at ayon sa plano ni Senata ito talaga ang inaasahan niya. Sinadya niyang itayo ang kanilang tindahan malapit sa araw-araw na dinadaanan ng mga tao at mas mura kaysa sa karaniwang tindahan nila. Maya-maya ay lumapit si Shinabo at iniulat ang lahat ng impormasyong nakuha niya tungkol sa matabang tao. Nagpasalamat si Senata at binanggit sa kanya na malaki ang kinita nila ngayong araw, kaya kukuha siya ng isang kariton na puno ng supply para sa nayon at kailangan na rin nilang tuparin agad ang kahilingan ni Ringo tungkol sa mga materyales. Iginiit ni Shinabo na sabihan lang siya kapag nakuha na ang lahat at siya na ang bahala na maghatid sa nayon. Makaraan ang ilang araw ay dumating na ang mga supply sa nayon, kabilang na ang mga materyales ni Ringo at sobrang tuwa ng lahat ng mga taga-nayon. Nagpasalamat si Mikagami kay Shinabo sa kanyang serbisyo at tinanong siya tungkol kay Senata. Ibinahagi ni Shinabo na maayos ang lahat at sa loob lang ng isang linggo ay mababasag na ni Senata ang Nuan Trading Company. Samantala ay ipinaalam na kay Jekoy ang tungkol sa Elm Trading Company pero hindi niya ito pinansin, ayon sa kanya ang isang maliit na kumpanya na tulad nun ay walang laban sa kanila. Galit na galit siya sa alkalde dahil sa pagbibigay ng permit na gayong binabayaran niya ito ng malaking halaga para maiwasang mangyari iyon, pero sa bandang huli ay inisip na lang niyang pabayaan ang mga hanggal na magsasaka na iyon dahil tiyak naman daw na malugi rin sila. Pero parang mahika ang naging epekto ng kumpanya ni Senata dahil kaunti sa kanila na lang bumibili ang mga tao, lalo pa silang sumikat nang ilunsad nila ang bagong produkto nilang mayonnaise, nagkagulo ang mga tao at hindi na nila makayanan ang dami ng demand. Si Ruko sa kabilang banda ay sobrang tumataba sa kakakain ng mayonnaise bilang paraan ng pagpopromote sa produkto. Buti na lang at talagang nag-e-enjoy siya sa pagkain nito at biglang may lumapit na lalaking may blondeng buhok at tinanong kung maaari rin ba siyang bumili ng mayonnaise. Ipinakilala niya ang sarili bilang kapitan ng merchant fleet ng Sea Serpent at ang pangalan niya ay Klaus. Ngumiti si Senata kay Klaus at sinabing matagal na niya itong hinihintay. Kinagabihan nagkita ang tatlo sa opisina ni Klaus at binanggit ni Senata na marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Iginiit rin ni Klaus na narinig na niya ang tungkol sa bagong negosyong sikat ngayon, dahil dito ay nauwi sila sa isang kasunduan at laking gulat ng mataba nang marinig niyang lumipat na ng panig ang Sea Serpent. Dahil dito ay nagdesisyon ang mataba na simula bukas ay magbubukas din sila ng palengke sa gitnang plaza. Sinabi niyang ito ay digmaan at pagsisisihan nila ang paggawa ng kaaway laban sa kanya at ipinagbigay alam ni Shinabo kay Senata ang sitwasyon. Naguluhan si Elch sa tinatawag nilang digmaan kaya't ipinaliwanag ni Senata na magsisimula ng bumili ng mga paninda ang New Zealand at ibebenta ito sa palengke ng walang tubo upang makipagkompetensya sa kanila, pero lahat ng ito ay ayon sa plano ni Senata at sinabi niyang hindi naman ito masamang ideya, pero dapat sana'y ginawa nila ito noong unang araw pa lang. Binuksan niya ang bintana at nakita ang mga supplier na naroon na, saka sinabi sa nalilito na si Elch na sila ang mga talim na papatay sa Nuland para sa kanya at samantala ay labis na humanga si Mikagami sa ginawa ni Ringo, dahil nagawa nitong makalikha ng mga palagamit ang aluminum alloys. Ipinahayag ni Ringo na utang niya ang lahat kay Senata dahil siya ang nagbigay ng maraming materyales na hiningi niya. Ginawa niya ito dahil alam niyang malaking tulong ito sa lahat sa nayon lalo na sa pagsasaka, na magiging mas madali kaysa dati at habang nagsasalita ay nanghina siya dahil sa pagod. Sinabihan siya ni Mikagami na magpahinga na, pero tinanong siya ni Ringo na may kailangan siya sa kanya at sagot ni Mikagami na wala naman at gusto lang niyang kumustahin siya dahil nag-aalala siyang baka masyado niyang pinapagod ang sarili niya. Namula si Ringo sa sinabi nito at naisip niyang nag-aalala talaga sa kanya si Mikagami, kaya pumayag siyang magpahinga na. Habang pauwi si Mikagami alam niyang hindi lang si Ringo ang dapat niyang alalahanin, pero unti-unting napapagod ang lahat sa ganitong uri ng pamumuhay dahil hindi pa sila sanay dito. Nagsimulang magulan ng nyebe at sinabi ng mga taga-nayon kay Mikagami na napakahirap magtrabaho gamit ang tubig sa ganitong panahon. Dahil dito ay nagkaroon siya ng isang ideya, samantala galit na galit ang mataba at binanggit sa kanyang mga tauhan na hindi na niya hahayaang maisahan siya ng Elm Trading Company. Iniutos niya sa kanila na tipunin ang lahat ng paninda at ibenta ito ng walang iniintinding tubo,
basta't madudurog lang nila ang maliit na kumpanyang iyon gamit ang kanilang malaking puhunan. Pero sa kasamaang palad ay may nagulat sa kanya na wala nang natitirang produkto sa kanilang kumpanya. Nagulat siya sa balitang ito at agad na pinuntahan ang kanyang mga bodega pero walang kahit isang paninda ang natira, samantala ang Elm Trading Company ay mayroong lahat ng kailangan. Nakita niya ang kanyang mga dating supplier at nagtaka kung ano ang nangyayari. Biglang lumabas si Sonata at sinabing tama dahil sila ang mga negosyanteng tinanggal niya sa trabaho. Matapos niyang mamonopolyo ang kalakalan sa pantalan ay tinanggal niya ang mga negosyanteng namamahala sa rutang panlupa para makatipid sa gastos sa paggawa, dahil dito ay napilitan ang mga taga-Nayon na dalhin ang mga produkto sa kanya at ibenta ang mga ito sa sobrang murang halaga. Pati ang pagbabayad ng taripa ay ipinasan pa niya sa kanila subalit nang hawakan na ni Sonata ang kalakalan sa pantalan, sinubukan ng mataba na ibalik ang mga negosyanteng tinanggal niya noon. Ngunit huli na ang lahat at naorganisa na ni Sonata ang lahat ng negosyanteng iyon sa ilalim ng kanyang sariling kumpanya at lumagda na siya ng 3 taong eksklusibong kontrata sa kanila, ibig sabihin bago pa makarating sa bayan ang mga paninda, binili na ng Elm Trading Company ang lahat ng ito. Ngumisi si Sonata sa kanya at sinabing maghintay na lang siya na parang isang tanga pero kahit kailan, hindi na ito magkakaroon pa ng mga negosyante. Sinubukan ng mataba na magsinungaling at sinabing niloloko lang ni Sonata ang lahat, binanggit niya sa mga negosyante na bibilhin niya ang mga paninda nila sa mas mataas na presyo kaysa sa walang kwentang kumpanya na ito. Pero sinagot siya ng mga negosyante na binanggit na ni Sonata sa kanila ang gagawin niya at kahit alam nilang mag-aalok siya ng mas mataas na presyo, pinili pa rin nilang ibenta kay Sonata at alam kasi nila na matatapos na ang digmaan nito laban kay Sonata. Babalik na naman ito sa pagbili ng produkto nila sa sobrang baba at sa huli, tatanggalin lang ulit sila sa trabaho gamit ang kung anong mababaw na dahilan para lang yumaman siya, nagsimulang magmakaawa ang mataba sa kanila at sinabing patawarin siya at nangangako siyang hindi na niya ibababa ang presyo. Pero hindi na siya pinagkatiwalaan ng sinuman at habang nakahandusay siya sa pagkatalo, nagsimulang magsermon si Sonata at sinabing sa negosyo ang pinakamahalagang bagay ay tiwala. Pero sinabi ni Sonata na masyado na ring lumampas ang kabobohan ng mataba, gayunpaman binanggit niya na magiging sobra rin naman kung dudurugin agad nila siya at ang kanyang kumpanya ngayon, dahil maging Elman o Notland at hindi rin maganda para sa sinuman na mamonopolyo ang buong merkado. Kaya't balak niyang makipag-partner dito pero habang nakangiting mapanganib, sinabi niyang balak niyang samantalahin ito kaya't mas mabuting maghanda na siya at kinagabihan habang naglalaro si Sonata kasama si Ruko. Tinanong siya ni Elch kung bakit hindi na lang niya dinurog ang mataba gaya ng sinabi niya. Sagot ni Sonata ay mas marami pa ang magiging problema kung tuluyang guguho ang Notland, alam niyang hindi niya kayang suportahan at bigyan ng trabaho ang napakaraming traveling merchants sa ilalim ng kanilang kumpanya, noon pa man ay plano na niyang ibalik ang mga ito sa Notland kapag nasira na ang loob ng mataba at ibinunyag niya kay Elch na peke lang ang mga kontrata nila sa mga negosyante. Binanggit ni Elch na isa siyang masamang tao matapos niyang sabihing mahalaga ang tiwala pero siya rin pala mismo ang lumalabag dito. Ngumisi si Sonata at sinabing totoo naman at masama talaga siya at sa kanilang dating mundo ay tinawag nga siyang Demon Lord of Business. Nang marinig ito ay kumikislap ang mga mata ni Ruko na labis ang paghanga niya habang kamakawag ang kanyang buntot gaya ng pagwagayway mo ng pamalo. Bigla na lang dumating ang mga may-ari ni Ruko at sinabing kailangan na nila itong ibalik at lumabas na si Ruko pala ay isang alipin at pagmamay-ari nila. Habang hinahatak siya pabalik ay tinanong siya ni Sonata kung gusto ba nitong iligtas niya siya. Habang bumabalik sa kanyang alaala ang mapait niyang nakaraan ay kinagat niya ang kamay ng lalaki at sumigaw kay Sonata na balang araw, magiging isang mahusay siyang negosyante. Mag-iipon siya ng maraming pera at ibibili niya ng kalayaan ang kanyang ina at ama at ang lahat ng sobrang pera. Ibibigay niya kay Sonata na nangakong hindi niya ito pababayaan na malugi. Nakiusap siya na umiiyak at bilhin siya ni Sonata doon mismo ngayon na. Walang pagdadalawang isip ay pumayag si Sonata at binato niya ang pera sa mukha ng lalaki at sinabing binibili niya si Ruko sa presyo na 100 beses kaysa sa karaniwan. Agad itong tinanggap ng mga lalaki habang tinawag siyang tanga pero iginiit ni Sonata na ang tapang at determinasyon ni Ruko ay higit na mas mahalaga kaysa sa perang ginastos niya. Labis ang pasasalamat ni Ruko at niyakap niya si Sonata nang umiiyak at taos-pusong nagpasalamat. Humingi ng paumanhin si Sonata kay Elch dahil ginastos niya ang lahat ng kinita nila,
pero iginiit ni Elch na ayos lang iyon na hindi niya akalaing ganito pala kasarap ang gumastos ng pera sa tamang bagay. Ngumiti si Sonata at binanggit na kaya nga siya hindi tumitigil sa paglikom ng pera, samantala ay iniulat ni Shinabo kay Mikagami na malaking tagumpay ito para kay Sonata. Iginiit ni Mikagami na inaasahan na niya ito at masaya siya na nag-e-enjoy din si Shinabo. Ngumiti si Shinabo at ibinahagi na isang lungsod na puno ng kalituhan at doon talaga nababagay ang isang journalist. Ipinasa niya ang impormasyong hiniling ni Mikagami at una ay tungkol sa mahika sa mundong ito, may 4 na uri ng espiritu at ito ay apoy, tubig, hangin at lupa. Kapag nakipag-ugnayan ka sa kanila na maaari kang makagawa ng himala at ang lakas ng mahika ay naaayon sa imahinasyon ng gumagamit, pero kakaunti lang ang taong marunong gumamit ng mahika sa teritoryo ng Find, ang nag-iisa lang ay ang isang opisyal na salamangkero na nakatira sa kastilyo ng Panginoon. Tinanong ni Mikagami kung may mahika bang kayang tumawid sa mga mundo, sagot ni Shinabo na hindi pa niya alam at may isa pa siyang ibinunyag na wala silang masyadong nakuha tungkol sa alamat ng 7 bayani. Pero may isang relihiyon na tinatawag na Seven Light of Faith na posibleng may kaugnayan sa mga bayani. Pero ang relihiyong iyon ay winasak ilang siglo na ang nakalilipas ng Imperyong Frajigard, hindi lang ang Seven Lights of Faith ang nawala at lahat ng relihiyon na dating umiiral sa kontinenteng ito ay pinuksa mula sa pinakaugat. Ayon sa ideolohiya ng Frajigard ang survival of the fittest o ang pinakamalakas lang ang may karapatang mabuhay, kaya't hindi nila pinapayagan ang anumang Diyos na mailagay sa itaas ng imperyo. Gayunpaman iyon pa rin ang kaysa-isa nilang pahiwatig kung paano sila makakabalik sa kanilang mundo, kaya't kakailanganin nilang hanapin ang relihiyong iyon sa bawat sulok ng kontinente. Pero may problema na kailangan ng travel permit mula kay Marquis Findorff para makaalis sa teritoryong ito, at ang taong iyon ay isa sa pinakabastos at pinakamasamang nilalang at biglang tumawag si Awe at sinabi kay Mikagami na handa na ito. Pagkatapos ng tawag, binanggit ni Mikagami kay Shinabo na sa wakas ay may nagawa siyang karapat-dapat para sa isang politiko dahil nagpagawa siya ng ilang pampublikong pasilidad. Habang nilalasap niya ang mainit na tubig sa hot spring na sila mismo ang gumawa, sumama rin si Liro na may dalang panghaplas dahil nasugatan si Mikagami sa kamay. Inaplayan niya ito habang nagpapasalamat si Mikagami na sinabing gumawa kasi siya ng trabahong hindi niya karaniwang ginagawa. Biglang dumating si Prince at may dalang masamang balita at ang ilan sa mga taga-nayon na nangaso ay nakasalubong ang isang halimaw na tinatawag na Chief of the Forest. Agad silang tumungo sa lugar at madali nilang natunton ang kinaroroonan ng grupo gamit ang goggles ni Ringo na nakakakita ng heat signature. Kasabay nito ay bumalik na rin si Sonata sa nayon pero nang malaman ang sitwasyon, sinabi niyang huwag mag-alala dahil kasama nila sina Awe at Kane at pagdating nila, agad nagsimula ang laban habang sinipa ni Awe ang halimaw pababa sa bangin. Binanggit ni Mikagami sa mga taga-nayon na huwag mag-alala kay Awe dahil kahit nasa high school pa lang siya ang pinakamahusay na swordsman sa buong mundo at kaya pa niyang putulin ang mga bala. Habang nakatayo sila roon ay nakita nila ang bangkay ng ama ni Winona. Ipinaliwanag ng isa sa mga taga-nayon na ilang minuto na itong hindi humihinga pero sinabi ni Mikagami na huwag silang mag-alala at sabay lingon kay Cain dahil kahit high school student lang siya, si Cain ang pinakamahusay na doktor sa mundo na isang henyo na kilala dahil kaya niyang buhayin ang patay. Habang nakikipaglaban si Awe sa dambuhalang oso na nagsagawa si Cain ng operasyon, sa loob ng ilang minuto lang ay nagawa niyang buhayin ang matanda sa pamamagitan ng resuscitation at pagtapos ng surgery. Sinabi niyang magising ito sa loob ng 2 o 3 araw. Samantala ay napugutan din ni Awe ng ulo ang halimaw at tuluyang natalo ito, pero sa nayon ay dumating ang mga sundalo at ipinaalam na dapat yumukod ang lahat, dahil naroon ang kapitan ng Guardian Knights ng Marquea at ito ang Silver Knight na si Enzagi. Inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na hulihin ang lahat at habang itinatali nila ang mga taga-nayon, ipinaalam ng kapitan na ang buong nayon ay pinaghihinala ang traidor sa imperyo, dahil di umano'y ginamit nila ang ilegal na paraan upang makakakuha ng ginto sa teritoryong ito. Sinubukang ipagtanggol ni Sonata ang sarili at sinabing may permit sila, pero agad itong tinanggihan ng kapitan. Aniya ay kasalanan para sa mga hamak na magsasaka ang humawak ng gintong barya na may ukit ng Dragon Crest ng Frajigard Empire, dahil para lang ito sa mga maharlika. Pagdating ni Mikagami at ng iba pa sa nayon at nagtataka sila kung ano ang nangyayari, dahil sinunog na ang lahat at sinubukan ng ilang taga-nayon na iligtas ang mga kaibigan nila,
pero pinigilan sila ni Mikagami dahil tiyak na kamatayan lang ang kahihinatnan nila. Pero ipinaliwanag niya na wala silang dapat ipag-alala dahil kasama ng mga bihag si Prince, at sakto sa tamang oras ay dumating si Prince kasama ang lahat at ipinaalam ni Tsunade kay Mikagami na ang mga umatake sa nayon ay tumatawag sa sarili nilang Guardian Knights at may direktang utos mula sa Panginoon. Alam ni Mikagami na walang iba ito kundi si Marky ang mataba pero agad nilang napagtanto na nawawala si Liro. Galit na galit si Winona sa mungkahing masyadong mapangahas pero mas nagagalit si Mikagami. Sinasabing hindi siya nagbiro dahil ito lang ang natitirang paraan para maayos na malutas ang lahat. Sumang-ayon si Winona at binanggit na sigurado siyang gugustuhin din ni Liro iyon, gayunpaman kung ang sakripisyo niya ang magiging kapalit ng kapayapaan ng nayon, mawawala na ang pagkatao nila at magiging tulad na lang sila ng mga hayop na gagawin ang lahat makaligtas lang kaya't lalaban sila upang mapanatili ang kanilang pagkatao. Hinawakan niya ang kamay ni Mikagami at nakita ang mga sugat. Alam niyang galit na galit ito sa loob-loob niya ay nakiusap siya na tulungan sila dahil naniniwala siyang kung sama-sama sila, kayang-kaya nilang iligtas si Liro at sinabi ni Mikagami na kung lalaban sila ay siguradong madaming bangkay ang babagsak sa magkabilang panig. Pero kung handa talaga silang harapin ang ganitong kapalit ay tutulungan nila sila at lahat ay sumang-ayon, kaya't sinabi ni Mikagami na upang manalo sa digmaang ito kailangan nilang i-advance ang sibilisasyon ng mundong ito ng humigit kumulang 500 taon, ang kanilang politika, ekonomiya at mga pagpapahalaga na lahat ay magbabago. Samantala si Liro ay pinagbihis ng sobrang mapang-akit na kasuotan at ang Panginoon ng lugar na si Find, isang matabang lalaking may ngiting ginto at mas makapal pa sa kasintahan mo, ay tuwang-tuwa at sabik na sabik sa nakita niya. Sinabi ng kapitan na galing si Liro sa nayong ipinag-utos niyang sunugin at dinala niya ito bilang handog, nagpasalamat si Find at iginiit na bibigyan niya ito ng malaking gantimpala at agad siyang nagtangkang lapastanganan si Liro. Pero naalala nito ang kasunduan nila ng kapitan na kung papayag siyang maging laruan ng Panginoon, hindi na nito gagalawin ang nayon. Kaya't para sa kapakanan ng nayon ay pilit niyang nilapitan ang Panginoon para halikan ang makapal at mamasamasang bibig nito, pero habang papalapit siya at bigla silang pareho na kuryentehan at naitapon ang Panginoon sa lakas ng kuryente habang nawalan naman ng malay si Liro. Nagulat ang kapitan na marunong siyang gumamit ng mahika at galit na galit ang Panginoon at iniutos na itali ang babaeng baboy para turuan ng leksyon sa pananakit sa kanya. Sa parehong oras ay narating na ng mga taga-nayon ang kastilyo at naghahanda na para sa pag-atake, bawat isa ay nakaposisyon ayon sa plano. Natapos na ni Ringo ang pag-set up ng rail cannon at pinaputok ito ng isang napakalakas na projectile ang agad na sumisira sa pader ng kastilyo. Narinig ng Panginoon at ng kapitan ang kaguluhan at nagtaka kung ano ang nangyayari. Tumakbo ang kapitan patungo sa pinanggagalingan ng pagsabog at iniulat ng mga sundalo sa kanya na ang mga taga-Elm ay umaatake. Nagulat siya kung paano raw sila nakaligtas at agad niyang naisip na marahil ay sinusubukan nilang iligtas ang babae. Iniutos niya ang mga crossbow squad na salubungin sila, pero wala itong silbi dahil madaling hinarang ng mga taga-nayon gamit ang kanilang mga kalasag. Naguguluhan siya at sabi niya na ang kalasag na malaki para takpan ang buong katawan ay dapat sobrang bigat para gamitin. Tumawa si Tsunade at iginiit na ito ang kapangyarihan ng agham at ang henyo nilang imbentor ay pinagsama-sama ang ilang uri ng metal, upang makagawa ng super alloy na tinatawag na duruman na mas magaan kaysa sa bakal pero mas matibay. Biglang tinamaan ng palaso ang isa sa mga sundalo at halos tamaan din ang kapitan at nasalo niya ito sa huling segundo at nang suriin niya. Napagtanto niyang bakal ang palaso at pinakawalan mula sa napakalayong distansya at nagtaka siya kung paano ito naging posible. Galit na galit siyang nagutos sa kanyang mga tauhan na salakayin sila gamit ang dami nila. Pero sina Aayawi at Winona ay madaling nagtagumpay at pinapatay ang mga sundalo sa kaliwat kanan, samantala sina Shinabo at Mikagami ay pumasok sa kastilyo gamit ang isang lihim na daanan. Pinuri ni Mikagami si Shinabo sa husay nito sa pangangalap ng impormasyon. Habang papalapit sila sa silid ng Panginoon ay biglang hinaharangan ni Shinabo si Mikagami mula sa isang papalapit na atake na mahika. Lumabas ang isang Imperial Mage at tinawag na hangal ang kapitan dahil pinayagan nitong umabot sila sa puntong ito. Sinabi nitong tapos na sila dahil puputulan niya ang kanilang mga ulo at iaalay sa Panginoon. Samantala sa labas ng kastilyo ay unti-unting nadadagsa ang bilang ng mga kalaban.
Pero sakto sa oras ay dumating si Prince at nagulat ang mga sundalo nang makitang may salamangkero at si Prince naman ay natakot nang makita ang dami ng dugo at patayan. Pero nagpakatatag siya at nagsimulang maghagis ng rainbow smoke bomb sa kanila, sabay sigaw na ang mga ito ay lasong usok at nang marinig ito ay agad umatras ang mga sundalo. Nagtaka ang kapitan kung bakit hindi pa lumalabas ang Imperial Mage Officer mula sa kastilyo para resolbahin ang sitwasyon. Napaisip siya na may kakaiba kaya tinawag niya ang ilang tauhan niya para sundan siya at kasabay nito, madaling naiwasan ni Shinabo ang lahat ng atake ng salamangkero sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga galaw ng kanyang kamay. Nakalapit siya mula sa likod at bago pa makabawi ang mage ay tinamaan niya ito gamit ang taser at agad napabagsak. Dumating ang kapitan sakto sa oras kaya't sinabi ni Shinabo kay Mikagami na mauna na siyang pumasok habang siya ang bahala na humarap sa mga tauhan nito. Pagpasok niya sa silid ni Find ay nakita niya si Liro na nakagapos at nag-aalala siya para dito pero bigla siyang tinamaan sa maselang bahagi ng katawan at napaluhod. Lumabas si Find mula sa kanyang hideout habang nagsasayaw na parang nakita niya si Didi. Napansin niyang tahimik na sa labas at inakalang patay na ang lahat ng mga hamak na mamamayan, kaya kinuha niya ang kutsilyo at sinimulang masaktan si Liro bilang parusa sa lahat ng kaguluhan. Subalit pinigilan siya ni Mikagami at nagulat si Find na paanong nakatayo pa rin ito at binanggit ni Mikagami na suot niya ang protective armor, kinuha niya ang kanyang baril at pinaputukan ang kutsilyo at lalong nagulat si Find paano raw nagkaroon ng miniaturized flintlock ang isang karaniwang tao. Hindi na siya pinansin ni Mikagami at sinabing kaya ng baril niyang ito na bumaril ng 6 na beses. Kaya't kaya niya itong patayin ng 6 na beses at nagsimulang magmakaawa si Find at ipinaliwanag na isosoli na niya si Liro at ibibigay pa niya ang lahat ng pera niya kahit may kasamang personal na Slurpee pa kung gusto niya. Pero sagot ni Mikagami ay tumatanggap lang siya ng Slurpee mula sa mga babae kaya't hindi iyon opsyon, at saka dahil sa lahat ng kaguluhan at karahasang ginawa niya ay hindi siya patatawarin ng Imperyong Freyguard kahit pa magpakumbaba siya ngayon. Kaya't binanggit ni Mikagami na bubuo sila ng isang bagong bansa na isang bansa kung saan pantay-pantay ang lahat at kahit sino ay pwedeng maging pinuno. Tumawa si Find at iginiit na kabaliwan iyon na hindi papayagan ng emperador at mamamatay silang lahat. Pero sagot ni Mikagami sa ganoong kaso ay kukunin na lang nila ang ulo ng emperador bago pa siya makapatay ng sinuman. Sabay niyang binaril sa ulo si Find pero huwag mag-alala sabi niya dahil goma lang ang bala nun. Pinalaya niya si Liro pero bigla itong naposes ng kung anong nilalang at nagsalita ito na buti na lang at umabot siya sa oras. Dagdag pa nitong kaunti na lang ang natitira sa kanya ang buong mundo ay kinakain ng isang higanteng masamang dragon. Nakiusap siyang iligtas nila ang mundong ito ang 7 bayani. Tinanong ni Mikagami kung siya ba ang tumawag sa kanila sa mundong ito pero biglang naglaho ang boses at bumalik ang malay ni Liro. Nagulat siya at tinanong kung bakit nandoon si Mikagami at sagot niya ay nandito sila para iligtas siya at naroon ang lahat ng taga-nayon sa labas. Naluha si Liro at binanggit na napakasama niya dahil nagawa niya ang isang bagay na nakakatakot pero masaya siya na sinagip pa rin siya ng lahat. Sinabi ni Mikagami na normal lang na makaramdam ng ganoon, sabay yakap sa kanya at sinabing masaya siya na ligtas siya. Natapos na ang laban at napakakaunti lang ng nasawi at salamat sa henyo nilang doktor. Nagsigawan sa tagumpay ang lahat habang lumabas sina Mikagami at Liro mula sa silid ni Find at kinabukasan, isang truck ang pumaparada sa palengke at nagulat ang mga tao na akala nila ay isang metal na halimaw ito. Nang bumukas ito ay lumabas ang mga babae na nakasuot ng mga sexing bunny girl outfit at may dalang speaker. Ipinahayag nila sa publiko ang pagdating ng isang Diyos at si Prince ang nagpapanggap bilang Diyos. Gumamit siya ng ilusyon at sinabi na ito ay mahika kaya't naniwala ang lahat na isa nga siyang Diyos. Hindi lang iyon, nagbigay pa siya ng regalo sa mga tao ng isang libreng mayonnaise at nagkagulo ang mga tao sa tuwa. Binanggit ni Prince sa lahat na sambahin siya at natural lang na sumang-ayon ang lahat habang masiglang sumisigaw na susundan at sasambahin nila siya magpakailanman. Ipinaliwanag ni Mikagami kay Senata na lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Hindi nila pwedeng basta-basta lang ideklara ang sarili nila bilang isang bagong bansa dahil hindi iyon sapat para makuha ang tiwala ng mga tao, kaya't napagpasyahan niyang lumikha ng isang relihiyon dahil mas madaling maunawaan ito ng mga tao at maaari nilang pag-isahin ang lahat ng rehiyon sa ilalim ng iisang paniniwala. Ang pagpapanggap nila bilang mga Diyos at sugo ng Diyos ay magpapadali rin sa paglipat ng kapangyarihan sa mga mamamayan ng mundong ito kapag bumalik na sila sa sarili nilang mundo.
Tinawag din nila ang kanilang sarili bilang Seven Lights of Faith dahil baka sa pamamagitan nito ay makontak sila ng tunay na relihiyon na dati nang umiiral. Samantala sina Elch at Shinabo ay bumiyahe patungo sa ibang rehiyon upang mangalap ng impormasyon tungkol sa Buchwald. Tuwang-tuwa si Elch habang napapansin niyang unti-unting napapalapit sa kanya si Shinabo. Sa parehong oras ang alkalde ng lungsod ay labis na nag-aalala at nagpasya na kailangan niyang lumikas kasama ang kanyang pamilya sa lalong madaling panahon, nang pumasok ang kanyang katulong at inutusan niya ito na ihanda ang mga gamit niya dahil aalis siya kinabukasan ng umaga, pero laking gulat niya nang malaman niyang si Mikagami pala iyon ay nakabihis bilang isang katulong. Habang unti-unting hinuhubad ang disguise niya at ipinaliwanag ni Mikagami na isa siyang angel na naglilingkod sa Diyos na si Prince, ipinaliwanag niya na mali ang pagkakaintindi ng alkalde sa kanila dahil wala silang intensyong kalabanan ang mga maharlika o ilugmok ang lungsod sa kaguluhan. Sa katunayan ay gusto nilang makipagtulungan at wala nang ibang pagpipilian ang alkalde kundi tanggapin ito at tinanong siya kung ano ang gusto nila. Sinabi ni Mikagami na gusto niyang manatili ang alkalde sa posisyon nito bilang tagapamahala ng Dormont, pero kailangan nitong ipakita ang kanyang katapatan sa kanila at sa Seven Lights of Faith. Kinabukasan gaya ng inaasahan ay inanunsyo ng alkalde sa publiko na makipagsanib puwersa sila sa Seven Lights of Faith. Mula sa araw na iyon ay pamumunuan na ang lungsod ng paniniwalang ito at maya-maya habang nagkakatipon ang pito, ipinaalam ni Mikagami na magpupukas muna siya sa mga gawaing panloob sa Dormont upang patatagin ang pundasyon nila. Pagkatapos nito ay maaari na silang bumalik sa nayon ng Elm para makapagpahinga. Labis itong ikinatuwa ng lahat dahil talagang kailangan na nila ng pahinga matapos ang lahat ng ginawa nila at may munting hiling naman si Cain na binanggit niyang paubos na ang mga gamit medikal nila, kaya nais niyang magkaroon ng pasilidad para makagawa ng antibiotics. Nakiusap siya kung pwedeng maglaan ng pondo at lakas tao para rito, pumayag si Mikagami at sinabing ibigay lang sa kanya ang listahan ng kailangan niya at aayusin niya ito at si Awe naman ay humiling na manatili sa tabi ni Akatsuki habang nagpapahinga ito, para maprotektahan siya palagi dahil siya ngayon ang nagpapanggap bilang kanilang Diyos. Sinabihan ni Mikagami si Ringo na paubos na ang kuryente nila kaya't hiniling niya na gumawa ito ng bagong pinagmumulan ng enerhiya. Pumayag si Ringo at nagpasya na gumawa ng isang mini thermal power plant at ipinahayag din ni Mikagami na balak niyang buuin ang Seven Lights of Faith Night Order, gamit ang ilang natitirang sundalo mula sa laban. Mayroon na rin siyang nasa isip na magiging kapitan ng grupong ito at sa parehong oras ang kapitan ng Guardian Imperial Knights na si Zest ay nagpasya ng magbitiw, habang nagpapahinga siya sa isang bar ay lumapit sa kanya si Mikagami at nakipag-usap. Umupo siya sa tabi nito at sinimulang purihin siya at iginiit na nagsaliksik siya tungkol sa kanya at mayroon daw itong matinding tapang, pinagkakatiwalaan ng kanyang mga tauhan at isang taong marunong magdesisyon sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa lahat ng ito ay inimbitahan siya ni Mikagami na maging kapitan ng kanyang Night Order, tumanggi si Zest binanggit na mukhang kalmado lang sila ngayon matapos sakupin si Find, pero tiyak na tutugan ang imperyo at magiging larangan ng digmaan ang lugar na ito. May isang bagay daw siyang kailangang gawin at kung hindi niya iyon magawa ay wala siyang saysay bilang isang knight, kaya't nagbitiw siya at umalis sa tavern pero hindi ganoon kadali na susuko si Mikagami. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang bahay ni Zest at sinabing hindi pa sila natatapos na hindi pa nila napag-uusapan ang pinakaimportanteng bagay. Bigla silang nilapitan ng anak ni Zest ni yakap ito at masayang sinabi mahal niya ito. Nakangiti itong cute at puno ng pagmamahal at iginiit ni Zest na ang batang iyon ang pinakamahalagang kayamanang iniwan sa kanya ng yumaong asawa niya, na namatay dahil sa isang epidemya. Ipinapaliwanag niya sa kanyang anak na lumabas muna at maglaro dahil kailangan niyang makipag-usap kay Mikagami. Ipinaliwanag niya kay Mikagami na naging isang knight siya para makasama at mabuhay kasama ang kanyang anak na si Eri at siya ang pinakaimportanteng kayamanan niya sa buong buhay niya. Kaya hindi niya kayang sumali sa Night Order ni Mikagami at dahil ayaw niyang pumili ng landas na maaaring isakripisyo ang pamilya niya, alam niyang kapag sumali siya sa Night Order ay ipapadala siya sa digmaan kapag naging larangan ng labanan ang bayang ito at kapag siya'y namatay, si Eri ay maiiwang mag-isa. Naging knight nga siya sa simula pa lang para lang makasama ang kanyang anak, kaya't sinabi niyang marami pang knight dyan na may matinding katapatan at isa raw siyang pathetically selfish na tao, hindi raw siya angkop na maging pinuno ng isang pambansang order. Pero binanggit ni Mikagami na hindi kahinaan ang pagnanais na unahin at alagaan ang sariling pamilya higit sa lahat,
Sabi niya ay bukas silang tanggapin siya kahit patuloy siyang unahin ang anak niya at ang hinahanap nila ay hindi bulag na katapatan, kundi mga kasamang lalaban sa tabi nila. Dahil hindi sila katulad ng mga pinunong nakasanayan na niya ay layunin nilang bumuo ng isang demokratikong bansa kung saan lahat ay maaaring mabuhay ng malaya. Dagdag pa ni Mikagami ay alam niyang matagal nang nasa isip ni Zest ang mga ganitong bagay. Hindi tama na ang kapanganakan ang lahi o iba pang walang kabuluhan na pamantayan ang magtakda kung sino ang may halaga at sino ang wala dahil lahat ay pantay-pantay, kaya gusto nilang wasakin ang mundong iyon at para magawa nila ito, kailangan nila ang mga taong tulad niya na mga taong handang maging bahagi ng revolusyon. Tinanong ni Zest kung talagang posible bang magkatotoo ang mundong iyon at sagot ni Mikagami na oo kung tutulungan siya ng isang taong tulad niya. Napatingin si Zest sa kanyang anak na masayang kumaway sa kanya ng may cute na ngiti. Napagtanto niyang marahil ay mas mabuting lumaban para makamit ang sariling kinabukasan dahil tiyak na manglulusubin pa rin sila ng imperyo, kaya't yumukod siya at sumang-ayon na maging kanyang knight at sa parehong oras si Shinabo ay nangangalap ng impormasyon mula sa mga sundalo ng Buchwald. Doon niya nalaman na may malaking hukbo ang nalalapit mula sa Buchwald, Parklight at pati ang pangunahing puwersa ng mga knight upang kalabanan ang Seven Lights of Faith at bukod pa sa kanila, kasama rin sa paparating ay si Lord Gustav na isang makapangyarihang salamangkero, na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ay ginawaran ng titulong duke habang isang knight, at binigyan ng kapangyarihang pamunuan ang hilagang lupain. Ito ay dahil noong labanan laban sa Yamato Empire at siya mismo ang nanguna sa front lines at winasak ang buong hukbo ng kalaban mag-isa. Maya-maya habang nagkita ulit sina Shinabo at Elch, tinanong niya ito kung may nakuha itong impormasyon. Sagot ni Elch na wala kaya't ibinahagi ni Shinabo na nalaman na niya ang tungkol kay Lord Gustav, pero kakaunti pa lang ang impormasyon niya rito kaya't sinabi niyang pupuntahan nila mismo ang duke upang makilala ito ng harapan na labis na ikinagulat ni Elch. Sa parehong sandali ay pinatay ni Gustav ang kapitan ni Find dahil sa pagiging inutil nito, at sinumpa niyang susunugan niya ang buong hukbo ng mga rebelde hanggang maging abo ang mga ito.